sa gilid ng isang tahimik at malawak na kagubatan sa paanan ng bundok, naninirahan ng isang binatilyong nagngangalang Elio. 17 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may dalang bigat ng mga karanasang higit pa sa kanyang edad. Maaga niyang nawala ang kanyang mga magulang at mula noon ay natutunan niyang mamuhay ng mag-isa. Kasama lamang ang kakaiba niyang kaibigan na hindi nakikita ng karamihan. Ang kaibigang ito ay isang duwende na nagngangalang Luntian. Hindi tulad ng mga karaniwang kwento tungkol sa mga duwende na mapaglaro o mapanlinlang. Si Luntian ay kilala sa kanyang kabutihan. Maliit siya, kasya sa palad, may mapusyaw na berdeng balat at mga matang tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Siya ay tagapangalaga ng kalikasan at pinili niyang samahan si Elio matapos makita ang kabutihan ng puso nito noong bata pa lamang ito. Hindi lahat ng nilalang sa mundo ay nakikita ng mata, madalas sabihin ni Luntian. Ngunit ang tunay na kabutihan nararamdaman. Isang umaga, habang ang hamog ay unti-unting nawawala sa damuhan at ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon, nagpasya si Elio na maglakad ng mas malayo kaysa sa kanyang nakasanayan. May kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Tila may tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng kagubatan. "May nararamdaman ka rin ba?" tanong niya kay Luntian habang naglalakad sila. Tumango ang duwende, seryoso ang muka. May sugatang nilalang, malakas ang enerhiya, ngunit nangihina. Hindi nagdalawang isip si Elio. Pinabilis niya ang kanyang hakbang, tinatahak ang masukal na bahagi ng kagubatan na bihira niyang puntahan. Habang papalalim siya, napansin niyang tila tumatahimik ang paligid. Ang mga ibon ay hindi umaawit. Ang hangin ay mabigat. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na clearing at doon niya ito nakita. Isang agila. Ngunit hindi ito karaniwang agila. Ang laki nito ay higit sa inaasahan at ang mga pakpak nito, kahit nakalaylay, ay tila may likas na karangalan. Ang balahibo nito ay kulay gintong may halong pilak. At kahit sugatan, dama pa rin ang kapangyarihan nito. Ngunit ang pinakamapansin ay ang dugo. May malalim na sugat sa kaliwang pakpak nito at hirap itong gumalaw. Ang matalim nitong mga mata ay nakatuon kay Elio. Hindi puno ng galit, kundi ng pag-iingat. Dahan-dahang lumapit si Elio, itinaas ang kanyang mga kamay bilang tanda na wala siyang masamang balak. "Huwag kang matakot," mahina niyang sabi. "Tutulungan kita." "Mag-ingat ka," bulong ni Luntian. Hindi ito pangkaraniwang nilalang. Ngunit hindi umatras si Elio. Lumuhod siya sa tabi ng agila at maingat na sinuri ang sugat nito. Halatang matagal na itong nasugatan. Marahil ay ilang araw na, at kung hindi agad malulunasan, maaaring hindi na ito mabuhay. "Luntian," tawag niya, "kailangan ko ng tulong mo." Lumapit ang duwende at inilapat ang kanyang maliliit na kamay sa sugat. Umilaw ang banayad na berdeng liwanag mula sa kanyang palad. Unti-unting pinapawi ang dugo at pinapahupa ang sakit. Ngunit hindi sapat. Malalim ang sugat, sabi ni Luntian. Halatang nanghihina rin. May kakaibang puwersang ginamit dito. Hindi ito simpleng sugat lamang. Napakunot ang noo ni Elio. "Ibig mong sabihin, may umatake rito?" Tumango si Luntian. "At hindi basta-basta nilalang." Tahimik na napatingin si Elio sa agila. Sa kabila ng sakit nito, nanatili itong matatag. Walang takot, walang pagmamakaawa, tanging dignidad.
Hindi kita iiwan, maring sabi ni Elio. Maingat niyang kinuha ang agila kahit nahirapan dahil sa laki nito. Sa tulong ni Luntian, nagawa niyang buhatin ito at dalhin pabalik sa kanyang munting kubo sa gilid ng kagubatan. Habang naglalakad siya pabalik, ramdam niya na ang kanyang buhay ay tuluyan ng magbabago. At hindi siya nagkakamali. Pagdating sa kubo, agad niyang nilinis ang sugat ng agila gamit ang mga halamang gamot na matagal na niyang ginagamit. Tinulungan siya ni Luntian sa paglalapat ng kakaibang enerhiya upang mapabilis ang paggaling. Lumipas ang ilang oras. Tahimik ang gabi nang bahagyang gumalaw ang agila. Dahan-dahang nagmulat ito ng mata. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. "Bakit mo ako tinulungan?" Napaatras si Elio sa gulat, ngunit agad din siyang kumalma. Hindi ito ang unang beses na may kakaibang nilalang na nagsalita sa kanya. "Dahil kailangan mo ng tulong," sagot niya ng diretso. Tinitigan siya ng agila, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Hindi lahat ng tao ay may ganyang puso, sabi nito. Ngumiti ng bahagya si Elio. Hindi rin lahat ng nilalang ay kayang magtiwala. Sandaling natahimik ang paligid hanggang sa muling magsalita ang agila. "Ako si Arcanis, tagapangalaga ng kalangitan." Napatingin si Luntian kay Elio, bakas ang pagkabigla. "Isang tagapangalaga," bulong niya. At doon nagsimula ang isang kwento na mag-uugnay sa mundo ng tao, kalikasan, at mga nilalang na matagal nang nakatago sa anino ng alamat. Hindi pa alam ni Elio, ngunit ang simpleng pagtulong na ginawa niya ay magbubukas ng pintuan sa isang mas malalim na tunggalian, isang laban na maaaring magpabago sa kapalaran ng kanilang mundo. At ang sugatang agila na kanyang iniligtas ay susi sa lahat. Hindi agad nakatulog si Elio ng gabing iyon. Tahimik ang kagubatan, ngunit sa loob ng kanyang kubo ay tila may mabigat na presensyang hindi niya maipaliwanag. Ang agilang nagpakilalang si Arcanis ay nakahiga sa banig na inilatag niya, bahagyang gumagalaw habang patuloy na nagpapagaling. Sa tabi nito ay si Luntian na tila nagbabantay habang nakapikit. Pinananatili ang banayad na enerhiyang dumadaloy sa sugat. Nakaupo si Elio malapit sa bintana. Pinagmamasdan ang buwan na sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Ngunit ang kanyang isip ay malayo sa katahimikan ng gabi. Tagapangalaga ng kalangitan. Mahina niyang bulong. Hindi iyon basta-bastang titulo. Hindi siya karaniwang agila, biglang sabi ni Luntian nang hindi nagbubukas ng mata. Ang mga tulad niya ay bihira na. Akala ko'y matagal nang naglaho ang kanilang uri. Napalingon si Elio. Ano ba talaga siya? Dahan-dahang iminulat ni Luntian ang kanyang mga mata. May mga sinaunang nilalang na itinalaga upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng kalikasan. Ang mga tagapangalaga ang nagsisilbing tulay, tagamasid, tagapagtanggol, at minsan hukom. Ganon pala kabigat ang papel niya, sabi ni Elio, napatingin kay Arcanis. Hindi lamang iyon, dugtong ni Luntian. Kung sugatan siya, ibig sabihin may banta, at kung sino man ang may kakayahang saktan ng isang tagapangalaga, hindi yon basta-bastang kaaway. Natahimik si Elio. Unti-unting lumilinaw sa kanya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang siya basta nakakita ng sugatang hayop. Nakialam siya sa isang digmaan na hindi niya pa nauunawaan. Sa gitna ng katahimikan, muling gumalaw si Arcanis.
Ang kanyang mga mata ay tuluyang nagmulat at sa pagkakataong ito ay mas malinaw na ang kanyang kamalayan. "Nasaan ako?" tanong nito, mas matatag na ang tinig. "Nasa aking kubo ka," sagot ni Elio. "Ligtas ka rito." Tahimik na pinagmasdan ni Arcanis ang paligid. Ang kanyang mga mata ay tila sumasala sa bawat detalye mula sa mga halamang nakasabit sa kisame hanggang sa maliit na apoy na nagbibigay liwanag. Pagkatapos ay napatingin ito kay Luntian. "Isang duwende," sabi nito, may bahagyang pagtataka. "Hindi ka nagkakamali," sagot ni Luntian, bahagyang tumango. "At hindi rin ikaw ang karaniwang agila." Sandaling nagkatitigan ang dalawa, tila may tahimik na pagkilala sa pagitan ng dalawang sinaunang nilalang. Pagkatapos ay ibinalik ni Arcanis ang kanyang tingin kay Elio. "Ikaw ang nagligtas sa akin," sabi nito. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. "Oo," sagot ni Elio. "Wala akong ibang ginawa kundi ang dapat gawin." "Hindi iyon ang ginagawa ng karamihan," tugon ni Arcanis. "Marami ang natatakot. Marami ang tumatalikod." "Hindi ko kayang baliwalain ang naghihirap," sabi ni Elio, diretso at walang pag-aalinlangan. May bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng agila, isang uri ng paggalang na hindi nito agad ipinapakita. "Kung ganoon," sabi ni Arcanis, "utang ko sa iyo ang aking buhay." Umiling si Elio. "Hindi mo ako kailangang bayaran, ang mahalaga ay gumaling ka." Ngunit hindi sumagot si Arcanis. Sa halip, tumingin ito sa sugat nito at tila may bumabalik na alaala. "Hindi ito aksidente," sabi nito sa mababang tinig. Lumapit si Luntian. "Alam namin, may kakaibang enerhiya ang sugat mo." Tumango si Arcanis. "Isang nilalang ng dilim ang umatake sa akin. Isang matagal nang pinaniniwalaang nawala." Nanlamig ang hangin sa loob ng kubo. "Sino?" tanong ni Elio. Sandaling nagatubili si Arcanis, ngunit sa huli ay nagsalita rin. "Isang aninong nilalang na tinatawag na Morvath." Napakunot ang noo ni Luntian. Imposible. Matagal na siyang naitaboy sa kailaliman. "Akala rin namin," sagot ni Arcanis. Ngunit bumalik siya, at mas malakas na ngayon. Tahimik na napahigpit ang kamao ni Elio. "Bakit kanya inatake?" tanong niya. "Dahil ako ang huling bantay sa hilagang himpapawid," sagot ni Arcanis. "At kung mawala ako, mawawala ang hadlang na pumipigil sa kanya na makapasok sa mas malawak na bahagi ng mundo." Ibig sabihin, hindi lang ang kagubatan ang nanganganib, kundi ang lahat. "Hindi ka paganap na gumagaling," sabi ni Luntian. "Kailangan mo ng pahinga." Ngunit umiling si Arcanis. "Wala tayong sapat na oras. Kung lalabas ka ngayon, mamamatay ka," mariing sagot ni Elio. Napatingin sa kanya si Arcanis, tila sinusukat ang kanyang determinasyon. "At kung hindi ako kikilos," tugon nito, "mas marami ang mamamatay." Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga tingin. Dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo, isang tao at isang tagapangalaga, parehong may dalang pasanin. Sa huli, si Elio ang unang nagsalita. "Kung ganoon, hindi ka lalabas ng mag-isa." Napakunot ang noo ni Arcanis. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ibig kong sabihin," sabi ni Elio, mas matatag ang tinig, "kung may laban na darating, sasamahan kita." "Hindi mo alam ang iyong pinapasok," babala ni Arcanis. "Alam ko," sagot ni Elio. "Ngunit hindi rin kita hahayaang harapin iyon ng mag-isa."
Napatingin si Luntian sa kanya. May halong pag-aalala at paghanga. Hindi na ito simpleng pagtulong, sabi ng duwende. Ito ay isang landas na maaaring wala ng balikan. Matagal ko nang tinatahak ang landas na iyon, sagot ni Elio. Tahimik na napabuntong hininga si Luntian. Sa gitna ng maliit na kubo, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng apoy, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyong mag-uugnay sa kanilang kapalaran. At sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, may isang aninong nakamasid, naghihintay. Hindi agad sumikat ang araw kinabukasan. Makapal ang ulap na tila ba may hinaharang na liwanag at ang kagubatan ay nabalot ng isang kakaibang lamig. Karaniwang masigla ang mga ibon sa umaga, ngunit sa araw na iyon ay halos walang marinig kundi ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Nagising si Elio sa ganitong katahimikan. Agad siyang bumangon at lumabas ng kubo, sinuri ang paligid. Ang lupa ay bahagyang mamasa-masa, ngunit hindi iyon dulot ng ulan. Tila ba ang mismong hangin ang nagdadala ng bigat? May mali, bulong niya. Hindi ka nagkakamali, sagot ni Luntian mula sa kanyang balikat. Ang enerhiya ng kagubatan ay nag-iiba. Sa loob ng kubo, si Arcanis ay gising na rin. Hindi pa ganap ang lakas nito, ngunit mas malinaw na ang kanyang mga galaw. Sinubukan itong igalaw ang sugatang pakpak at bahagyang napangiwi. Hindi pa sapat, sabi ni Luntian habang pinagmamasdan siya. Kailangan mo pa ng panahon. Ngunit hindi sumagot si Arcanis. Sa halip, tumingin ito sa labas ng kubo. Tila may nararamdaman. At wala tayong ganoong karaming oras. Mahina nitong tugon. Napatingin si Elio sa kanya. Nararamdaman mo rin ba? Tumango ang agila. Papalapit siya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi siya nag-iisa, dagdag ni Arcanis. May mga nilalang siyang kasunod. Mga aninong hindi ganap na buhay, ngunit hindi rin patay. Napahigpit ang hawak ni Elio sa pinto ng kubo. Gaano kalayo? Hindi pa malapit, sagot ni Arcanis. Ngunit sapat na upang maramdaman ang kanyang presensya. Sandaling napaisip si Elio, saka siya tumalikod at pumasok muli sa kubo. Kinuha niya ang isang lumang bag na gawa sa balat at sinimulang ilagay ang ilang mahahalagang gamit. Mga halamang gamot, maliit na kutsilyo at ilang tuyong pagkain. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Luntian. Hindi tayo maaring manatili rito, sagot ni Elio. Kung alam niyang narito ka, dagdag niya habang nakatingin kay Arcanis, susundan ka niya. Tama siya, sabi ng agila. Ako ang kanyang pakay. Kung ganoon, ilalayo natin siya, mariing sabi ni Elio. Napatingin si Luntian sa kanya. May plano ka ba? May isang lugar sa kabilang bahagi ng bundok, sagot ni Elio. Isang sinaunang kuweba na minsan ko nang napuntahan noong bata pa ako. Tahimik doon at mahirap mahanap. Ang kuweba ng ulap, bulong ni Luntian. Akala ko'y alamat lamang yon. Hindi, sagot ni Elio. Nakita ko yon. At kung tama ang alaala ko, may kakaibang enerhiya roon. Napatingin si Arcanis sa kanya, tila may bagong pagtingin. Maaaring iyon ang kailangan natin, sabi nito. Isang lugar na hindi madaling maabot ng dilim. Kung ganoon hindi na tayo dapat magtagal, tugon ni Elio. Ngunit bago pa sila tuluyang makakilos, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kagubatan. At kasunod nito, isang mahinang ungol. Hindi iyon tunog ng hayop.
Hindi rin iyon tunog ng tao. Dahan-dahang napalingon si Elio sa direksyon ng ingay. Sa pagitan ng mga puno, may gumagalaw. Isang anyo, payat, baluktot, at tila binubuo ng usok at anino. Ang mga mata nito ay walang liwanag at ang galaw ay hindi natural. Parang hinahatak ng isang puwersang hindi nakikita. Atin na silang naabutan. Mahina ngunit mariing sabi ni Arcanis. Isa pa lamang iyan, dagdag ni Luntian. Ngunit hindi magtatagal, dadami sila. Huminga ng malalim si Elio. Hindi tayo pwedeng umatras, sabi niya. Lumabas siya ng kubo, dahan-dahang humakbang palapit sa nilalang. Hindi siya armado ng espada o anumang makapangyarihang sandata. Ngunit may hawak siyang kakaibang lakas, ang kanyang tapang. Huminto ka, sabi niya sa nilalang. Ngunit hindi ito tumigil. Sa halip, mas bumilis ang paggalaw nito, papalapit sa kanya. Hindi na ito nakakarinig, babala ni Luntian. Isa na itong sisidlan ng dilim. Sa isang iglap, sumugod ang nilalang. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, biglang umilaw ang paligid. Isang matalim na huni ang umalingaw-ngaw. At si Arcanis, kahit sugatan, ay pumailan lang. Ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at mula rito ay sumiklab ang liwanag na tila araw sa gitna ng dilim. Natigilan ang aninong nilalang. At sa isang mabilis na galaw, sumalakay si Arcanis. Hindi niya kailangan ng matagal na laban. Sa isang hampas ng kanyang pakpak, ang anino ay tila nabasag. Naglaho sa hangin na parang abo. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi iyon kapayapaan. Dahan-dahang bumaba si Arcanis sa lupa, bahagyang nanghihina. Hindi pa ako handa para sa ganitong laban, amin niya. Lumapit si Elio sa kanya. Ngunit kinaya mo pa rin. Umiling ang agila. Iyon ay isa lamang anino. Kung siya mismo ang haharap, ibang usapan na iyon. Napatingin si Elio sa kagubatan, sa direksyong pinanggalingan ng nilalang. Kung ganoon, sabi niya, mas matatag ang tinig, lalo tayong kailangang umalis. Tumango si Luntian. At kailangan nating magmadali. Sa di kalayuan, ang hangin ay muling kumilos. At sa likod ng mga punong hindi abot ng liwanag, may mga matang nagmamasid. Mas marami. Mas malalim. Mas mapanganib. Ang laban ay hindi pa nagsisimula. Ngunit papalapit na ito. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Matapos ang sagupaan sa unang aninong nilalang, agad na naghanda sina Elio, Luntian at Arcanis sa kanilang paglalakbay. Ang kagubatan na dati nagbibigay ng katahimikan ay tila naging isang bitag. Bawat galaw ng dahon, bawat ihip ng hangin ay may kasamang babala. Maingat na inayos ni Elio ang kanyang dala. Hindi marami, ngunit sapat upang mabuhay sa ilang araw na paglalakbay. Sa kanyang balikat ay si Luntian, tahimik ngunit mapagmasid. Si Arcanis naman ay nanatiling nasa likuran, naglalakad sa lupa sa halip na lumipad. Ang kanyang pakpak ay hindi pa handa para sa mahabang paglipad. Kung tama ang iyong alaala, sabi ni Arcanis habang tinatahak nila ang makipot na landas. Ang kuweba ay nasa hilagang bahagi ng bundok. Oo, sagot ni Elio. Ngunit hindi iyon madaling marating. Maraming ligaw na bahagi ng kagubatan ang kailangan nating lampasan. Mas mainam na iyon kaysa manatili rito, tugon ni Luntian. Ramdam ko pa rin ang pagdami ng mga anino.
Tahimik silang nagpatuloy. Habang papalalim sila sa kagubatan, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay naging mas matatangkad, ang mga dahon ay mas makakapal, at ang liwanag ng araw ay halos hindi na makalusot. Ang lupa ay naging mas malambot, at sa ilang bahagi ay tila may bahagyang pagyanig. Parang ang mismong kagubatan ay may sariling pulso. Hindi ko ito natatandaan, bulong ni Elio. Dahil nagbabago ang kagubatan, sagot ni Luntian. Kapag may banta, pinoprotektahan nito ang sarili. O minsan, sinusubok ang mga dumaraan. Alin sa tingin mo ang ginagawa nito ngayon? Tanong ni Elio. Sandaling natahimik si Luntian. Hindi pa ako sigurado. Sa kanilang paglalakad, napansin ni Elio ang kakaibang marka sa mga puno. Mga guhit na tila iniukit ng matutulis na kuko. Ang ilan ay sariwa, ang iba ay luma na. Hindi ito gawa ng hayop, sabi niya. Tama ka, tugon ni Arcanis. Ang mga aninong nilalang ay nagiiwan ng ganitong bakas. Isa itong paraan upang markahan ang kanilang dinaraanan. Napahinto si Elio. Ibig mong sabihin, dinaanan na nila ang lugar na ito? O patungo sila rito? Sagot ni Arcanis. Muling bumilis ang kanilang hakbang. Ngunit hindi nagtagal, napilitan silang huminto. Sa kanilang harapan ay isang malawak na bangin. Malalim at halos hindi matanaw ang ilalim dahil sa makapal na ulap na bumabalot dito. Sa kabilang panig, makikita ang matarik na daan paakyat sa bundok, ang direksyong patungo sa kuweba. Hindi ito ang dinaanan ko noon, sabi ni Elio, nagtataka. Maaaring nagbago ang landas, sabi ni Luntian, o baka hindi ito dati nakikita. Tahimik na pinagmasdan ni Arcanis ang bangin. May kakaibang enerhiya rito, sabi nito. Hindi ito simpleng hadlang lamang. Lumapit si Elio sa gilid at tumingin pababa. Wala siyang makita kundi ulap na gumagalaw. Tila may sariling buhay. Hindi natin ito matatawid ng basta-basta, sabi niya. Biglang umihip ang hangin. At mula sa kailaliman ng bangin, may umangat na liwanag. Dahan-dahan mula sa ulap, lumitaw ang isang makitid na tulay. Tila gawa sa hangin at liwanag, kumikislap sa bawat galaw ng hangin. Napaatras si Elio. Ano yon? Isang sinaunang landas, sagot ni Luntian, bahagyang namangha. Hindi ito basta lumilitaw. Pinipili nito kung sino ang maaaring tumawid. Kung ganoon, sabi ni Elio, pinapayagan tayo? Hindi pa sigurado, tugon ni Luntian. Kailangan mo itong subukan. Napatingin si Elio sa tulay. Manipis. Mahaba. At tila hindi ganap na solid. Huminga siya ng malalim. Kung hindi tayo tatawid, hindi tayo makakarating, sabi niya. Tumango si Arcanis. Mauuna ako. Hindi, agad na sagot ni Elio. Hindi ka paganap na magaling. Ako ang susubok. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Sa huli si Arcanis ang unang umiwas ng tingin. Mag-ingat ka, sabi nito. Dahan-dahang inilagay ni Elio ang kanyang paa sa tulay. Sa unang hakbang, tila gumalaw ang liwanag. Parang sinusuri siya. Ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, naging mas matatag ang tulay. Tinanggap ka nito, sabi ni Luntian. Nagpatuloy si Elio. Hakbang. Isa pa. Hanggang sa tuluyang makarating siya sa gitna. Ngunit biglang, umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig mula sa ulap. Hindi lahat ng may tapang ay karapat-dapat tumawid.
Napahinto si Elio. Ano iyon? Tanong niya. Isang bantay. Sagot ni Luntian, seryoso ang muka. Ang tulay ay hindi lamang pisikal na pagsubok. Ito ay pagsubok ng kalooban. Muling nagsalita ang tinig. Sabihin mo, Binatilyo, ano ang iyong layunin? Napatingin si Elio sa unahan. Hindi siya umatras. Upang iligtas ang isang nilalang at pigilan ang isang banta na maaaring sumira sa mundo, sagot niya. Sandaling natahimik ang paligid. Maraming nagsasabi ng ganyan, tugon ng tinig. Ngunit kakaunti ang tunay na handang magsakripisyo. Huminga ng malalim si Elio. Kung kinakailangan, sabi niya, handa akong ibigay ang lahat. Tahimik ang hangin. At pagkatapos, ang tulay ay lalong lumiwanag. Kung ganoon, tumawid ka, sabi ng tinig. Muling gumalaw si Elio. At sa bawat hakbang, mas nagiging malinaw ang kanyang landas. Sa kabilang panig, naghihintay si Arcanis at Luntian. At sa likod nila, ang dilim ay papalapit na. Nang makarating si Elio sa kabilang panig ng tulay, agad siyang sinalubong ni Luntian at Arcanis. Hindi man nagsalita ang dalawa, malinaw sa kanilang mga mata ang pag-aalala at ang bahagyang paggalang sa katatagan ng binatilyo. Hindi iyon basta pagsubok, sabi ni Luntian habang pinagmamasdan ang unti-unting paglaho ng tulay sa likuran nila. Pinili ka nito. Hindi ko alam kung bakit, tugon ni Elio, bahagyang hinihingal. Ngunit ramdam ko, hindi pa iyon ang huli. Tama ka, sagot ni Arcanis. Ang mga ganitong landas ay hindi basta nagtatapos sa isang pagsubok lamang. Sa kanilang harapan ay ang paakyat na bahagi ng bundok. Matarik, mabato, at halos walang malinaw na daan. Ang hangin ay mas malamig na, at ang ulap ay tila mas malapit sa lupa. Dito nagsisimula ang tunay na pag-akyat, sabi ni Elio. Tahimik silang nagpatuloy. Habang umaakyat, naramdaman nila ang unti-unting pagbabago sa kapaligiran. Ang mga puno ay unti-unting nawawala, napapalitan ng matitigas na bato at manipis na damo. Ang hangin ay mas mahangin at bawat hakbang ay mas mabigat. Ngunit hindi iyon ang pinakakakaiba. May nararamdaman akong iba, bulong ni Luntian. Hindi ito tulad ng enerhiya ng mga anino. Mas malinaw, dagdag ni Arcanis, ngunit mas mapanganib sa ibang paraan. Napahinto si Elio. Sa kanilang harapan ay isang malawak na patag na bato. Tila isang sinaunang lugar na matagal nang hindi naaapakan. Sa gitna nito ay may ukit, isang simbolong hindi pamilyar, ngunit may kakaibang hatak sa paningin. Isang selyo, sabi ni Luntian. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Elio. Hindi ko tiyak, sagot ng duwende. Ngunit ang mga ganitong marka ay kadalasang ginagamit upang magbantay o magkulong. Hindi pa man sila nakakagalaw muli, biglang nagbago ang hangin. Isang malakas na bugso ang dumaan at kasunod nito, isang anyo ang lumitaw sa gitna ng simbolo. Hindi ito tulad ng mga aninong nilalang na kanilang nakita. Ito ay mas malinaw, mas buo. Isang nilalang nakahawig ng tao, ngunit ang kanyang balat ay tila gawa sa bato at liwanag. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, at ang kanyang presensya ay mabigat. Parang isang hukom na hindi kailanman nagkakamali. Mga dumaraan, sabi nito sa malamig na tinig, itigil ninyo ang inyong hakbang. Napahinto si Elio. Sino ka?
Tanong niya. Ako ang tagabantay ng selyo, sagot ng nilalang. At walang sino mang makakaraan dito nang hindi dumaraan sa aking pagsusuri. Napatingin si Luntian kay Elio. Isa na namang pagsubok. Hindi tayo maaaring umatras, bulong ni Elio. Lumapit siya ng isang hakbang. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong niya. Tumingin ang tagabantay sa kanya. Tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Ang lakas ay hindi sapat, sabi nito. Ang tapang ay hindi rin sapat. Ang kailangan dito ay katapatan. Katapatan? Ulit ni Elio. Sabihin mo, dugtong ng tagabantay, kung ikaw ay haharap sa isang pagpili, iligtas ang iyong sarili o iligtas ang iba kapalit ng iyong buhay, ano ang iyong pipiliin? Hindi agad sumagot si Elio. Hindi dahil sa wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang hindi ito simpleng tanong. Napatingin siya kina Luntian at Arcanis. Parehong tahimik. Parehong naghihintay. Muling ibinalik ni Elio ang kanyang tingin sa tagabantay. Kung sasabihin kong ililigtas ko ang iba, sabi niya, madali mong masasabi na iyon ang tamang sagot. Hindi gumalaw ang tagabantay. Ngunit ang katotohanan, dagdag ni Elio, natatakot din ako. Ayokong mamatay. Ayokong iwan ang mga bagay na mahalaga sa akin. Sandaling natahimik ang paligid. Ngunit nagpatuloy siya. Pero kung ang buhay ko ang kapalit upang maprotektahan ang mas marami, pipiliin kong isakripisyo ang sarili ko. Bahagyang kumislap ang mga mata ng tagabantay. Bakit? Tanong nito. Dahil kung pipiliin kong iligtas ang sarili ko habang alam kong may iba na mawawala, hindi ko kayang dalhin ang bigat ng desisyong iyon, sagot ni Elio. Tahimik ang hangin. Walang gumalaw. Hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo ng tagabantay. Ang matigas nitong anyo ay tila lumambot at ang liwanag sa paligid nito ay naging mas banayad. Ang katapatan ay hindi kawalan ng takot, sabi nito. Ito ay ang kakayahang pumili ng tama kahit may takot. Unti-unting naglaho ang simbolo sa lupa at kasabay nito ang daan paakyat ay naging malinaw. Pinapayagan ko kayong makaraan, sabi ng tagabantay bago tuluyang maglaho. Napabuntong hininga si Elio. Hindi ko alam kung makakalusot tayo, amin niya. Lumapit si Luntian sa kanyang balikat. Hindi ka nagsinungaling, iyon ang mahalaga. At iyon ang dahilan kung bakit tayo narito, dagdag ni Arcanis. Muli silang naglakad. Mas mataas, mas malapit sa ulap. At sa bawat hakbang, mas lumalapit sila sa kanilang patutunguhan. Ngunit kasabay nito, mas lumalapit din ang panganib. Sa malayo, sa ilalim ng bundok, ang dilim ay patuloy na gumagalaw. Hindi ito tumitigil. Hindi ito napapagod. At hindi ito nawawala. Habang patuloy ang kanilang pag-akyat, lalong kumapal ang ulap sa paligid. Ang hangin ay naging malamig at matalim, tila humihiwa sa balat sa bawat ihip. Ang lupa ay hindi na lupa, kundi batong madulas at matarik na nangangailangan ng bawat patak ng lakas at pag-iingat. Ngunit sa kabila ng hirap, may isang bagay na unti-unting lumilinaw. Ang kanilang patutunguhan. Malapit na tayo, sabi ni Elio, kahit halos hindi na niya makita ang kanyang dinaraanan. Ramdam ko rin, tugon ni Luntian. Ang enerhiya rito, mas malinaw, mas puro. Si Arcanis ay tahimik lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim.
Tila kinikilala ang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. At matagal na itong hindi nagagamit. Dagdag nito. Sa wakas, narating nila ang isang patag na bahagi ng bundok. At doon sa gitna ng makapal na ulap, nakatayo ang bunganga ng kuweba. Malawak, ngunit hindi nakakatakot. Ang gilid nito ay tila inukit ng panahon at mula sa loob ay may lumalabas na banayad na liwanag. Hindi maliwanag, ngunit sapat upang magbigay ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Ang kuweba ng ulap, bulong ni Elio. Hindi ka nagkamali, sabi ni Luntian. Ito ay isang sinaunang lugar. Maingat silang pumasok. Sa loob, ang hangin ay mas mainit kaysa sa labas. Ang mga pader ng kuweba ay kumikislap sa mahinang liwanag. Tila may mga kristal na nakabaon sa bato. Sa bawat hakbang nila, may maririnig na banayad na tunog, parang bulong na hindi maintindihan. Hindi ito karaniwang kuweba, sabi ni Arcanis. Ito ay isang santuwaryo. Para kanino? Tanong ni Elio. Para sa mga tulad natin, sagot ni Luntian. Mga nilalang may kaugnayan sa balanse ng mundo. Habang papalalim sila, napansin ni Elio ang isang kakaibang bahagi ng kuweba. Isang bilog na espasyo sa gitna, na tila natural na nabuo ngunit may malinaw na sentro. Sa gitna nito ay isang bato, patag at makinis, parang isang altar. Dito, sabi ni Arcanis. Lumapit ito sa gitna at dahan-dahang humiga sa ibabaw ng bato. Sa sandaling iyon, nagbago ang liwanag ng kuweba. Mas naging maliwanag, mas naging buhay. At mula sa mga pader, tila may dumaloy na enerhiya patungo kay Arcanis. Napaatras si Elio. Ano ang nangyayari? Ang kuweba ay tumutugon sa kanya, paliwanag ni Luntian. Ito ay isang lugar ng pagpapagaling. Unti-unting lumiwanag ang sugat sa pakpak ni Arcanis. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa enerhiyang dumadaloy dito. Ang dugo ay natuyo at ang mga sugat ay unti-unting nagsasara. Ngunit kasabay nito, napapikit si Arcanis, tila may nakikitang iba. May nangyayari sa kanya, sabi ni Elio. Hindi lamang siya gumagaling, tugon ni Luntian. May alaala siyang binabalikan o ipinapakita sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, si Arcanis ay nasa ibang lugar. Isang malawak na kalangitan. Maliwanag. Payapa. Ngunit biglang nagbago. Ang liwanag ay natabunan ng dilim. At mula sa kailaliman, may umangat na anyo. Malaki, malabo, ngunit malinaw ang presensya. Si Morvath. Ang kanyang anyo ay tila gawa sa purong anino, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang malamig na apoy. Akala ninyo ituluyan na akong nawala. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Ngunit ang dilim ay hindi kailanman nawawala. Ito ay naghihintay lamang. Sinubukan ni Arcanis na sumugod, ngunit tila hindi siya makagalaw. Mahina ka na, sabi ni Morvath. At ang iyong mundo ay malapit ng bumagsak. Biglang naglaho ang imahe. At muling bumalik si Arcanis sa loob ng kuweba. Bigla siyang napamulat, malakas ang kanyang paghinga. Siya ay mas malapit kaysa sa inaakala natin, sabi nito. Lumapit si Elio. Ano ang nakita mo? Hindi lamang siya bumalik, sagot ni Arcanis. May lakas siyang hindi niya taglay noon. Napatingin si Luntian. Ibig mong sabihin,
may pinanggagalingan siya ng kapangyarihan? Tumango si Arcanis. At kung hindi natin iyon matutuklasan, hindi natin siya mapipigilan. Tahimik na napaisip si Elio. Kung ganoon, sabi niya, hindi lang tayo nagtatago rito. Napatingin sa kanya sina Luntian at Arcanis. Kailangan nating hanapin kung saan nanggagaling ang lakas niya, dugtong ni Elio. Mapanganib iyon, babala ni Luntian. Alam ko, sagot ni Elio. Ngunit kung hindi natin gagawin, mauuna siyang makahanap sa atin. Sandaling natahimik ang kuweba. At sa gitna ng liwanag at katahimikan, isang bagong layunin ang nabuo. Hindi na lamang kaligtasan, kundi paghaharap. At sa kailaliman ng mundo kung saan hindi na aabot ng liwanag. May isang puwersang patuloy na lumalakas, naghihintay ng tamang sandali. Ang liwanag sa loob ng kuweba ng ulap ay hindi na lamang banayad. Ito ay tila naging masigla. Parang may bagong buhay na gumagalaw sa bawat pader at kristal. Ngunit sa kabila nito, hindi nawala ang bigat ng kanilang sitwasyon. Tahimik na nakaupo si Elio sa gilid ng bilog na espasyo. Pinagmamasdan si Arcanis na unti-unting nakakabawi ng lakas. Sa bawat sandali, mas nagiging matatag ang tindig ng agila at ang kanyang mga mata ay mas nagiging malinaw. Ngunit ang kanyang mga salita kanina ay patuloy na umuukil-kil sa isipan ni Elio. May pinanggagalingan siya ng kapangyarihan. Kung may pinanggagalingan si Morvath, sabi ni Elio, pinaputol ang katahimikan. Ibig sabihin may lugar o bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi lamang lugar, tugon ni Luntian. Maaaring isang sinaunang pinagmulan ng enerhiya, isang bagay na hindi dapat nagagamit ng dilim. Tahimik na tumayo si Arcanis mula sa bato. Hindi pa ganap ang kanyang lakas, ngunit halatang mas malakas na siya kaysa dati. May isang posibilidad, sabi nito. Napatingin si Elio. Ano iyon? Ang pusod ng anino, sagot ni Arcanis. Bahagyang napaurong si Luntian. Hindi iyon dapat ginagalaw. Ano iyon? Tanong ni Elio. Isang sinaunang lugar, paliwanag ni Arcanis. Matagal nang nakatago sa kailaliman ng lupa. Doon unang lumitaw ang mga puwersang hindi maintindihan, mga enerhiyang hindi likas sa liwanag o sa karaniwang dilim. Parang pinagmulan? Sabi ni Elio. O kulungan, dagdag ni Luntian. Isinara iyon ng mga sinaunang tagapangalaga upang hindi na kumalat ang kapangyarihang naroon. Tahimik na napaisip si Elio. Kung ganoon, sabi niya, kung nabuksan niyon, doon maaaring nanggagaling ang lakas ni Morvath. Tumango si Arcanis. At kung tama tayo, kailangan nating puntahan niyon. Hindi iyon simpleng lugar na mapupuntahan, babala ni Luntian. Maraming hadlang at kung anuman ang nasa loob, hindi iyon basta-basta haharapin. Wala tayong ibang pagpipilian, sagot ni Elio. Kung patuloy siyang lalakas, hindi lang kagubatan ang mawawala. Tahimik na nagkatinginan ng tatlo. Sa huli, si Arcanis ang unang nagsalita. Kung pupunta tayo roon, sabi nito, kailangan natin ng gabay. May kilala ka? Tanong ni Elio. Sandaling nagatubili si Arcanis. May isang nilalang na maaaring makatulong, sagot nito. Isang matandang tagapangalaga ng mga lihim ng lupa, ngunit hindi siya madaling lapitan. Sino siya? Tanong ni Luntian.
Si Darvak, sagot ni Arcanis. Napakunot ang noo ni Luntian. Ang tagapangalaga ng mga ugat? Oo, sagot ni Arcanis. Siya ang may alam sa mga daanang hindi nakikita ng karamihan. Kung may makapagdudugtong sa atin sa pusod ng anino, siya iyon. Nasaan siya? Tanong ni Elio. Sa ilalim ng kagubatan, sagot ni Arcanis. Sa isang lugar na tinatawag na ugat ng daigdig. Tahimik na napaisip si Elio. Ibig mong sabihin, babalik tayo sa kagubatan? Oo, sagot ni Arcanis. Ngunit hindi sa ibabaw. Napatingin si Luntian kay Elio. Ito ay mas mapanganib kaysa sa anumang dinaanan natin. Alam ko, sagot ni Elio. Ngunit kung iyon ang kailangan, gagawin natin. Sa sandaling iyon, ang liwanag sa kuweba ay bahagyang kumislap. Tila tumutugon sa kanilang desisyon. Kung aalis tayo, sabi ni Luntian, kailangan nating siguraduhin na handa na si Arcanis. Tumango ang agila. Hindi pa ako ganap na malakas, ngunit sapat na upang lumaban kung kinakailangan. Hindi lang laban ang haharapin natin, sabi ni Elio, kundi ang mismong pinagmulan ng dilim. Tahimik silang naghanda. Ang kuweba ng ulap ay nagbigay sa kanila ng pahinga, ng lakas, ng sandaling kapayapaan. Ngunit hindi ito ang kanilang hantungan. Ito ay panimula lamang. Bago sila tuluyang umalis, muling napatingin si Elio sa loob ng kuweba. Babalik pa kaya tayo rito? Tanong niya. Kung magtatagumpay tayo, sagot ni Luntian. At kung hindi? Tanong ni Elio. Hindi agad sumagot si Luntian. Sa halip si Arcanis ang nagsalita. Kung hindi, sabi nito, maaring wala nang babalikan. Tahimik na napabuntong hininga si Elio. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng kuweba. Kasunod sina Luntian at Arcanis. Sa labas, ang ulap ay gumagalaw na parang dagat. At sa ibaba ng bundok, ang kagubatan ay naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sila babalik bilang mga tumatakas. Babalik sila bilang mga haharap sa mas malalim na katotohanan at sa kailaliman ng lupa kung saan ang liwanag ay hindi umaabot. May isang matandang nilalang na matagal nang naghihintay. Mula sa taas ng bundok, ang pagbaba ay mas mapanganib kaysa sa kanilang pag-akyat. Ang ulap ay unti-unting humihiwalay habang sila'y bumababa, ngunit ang daan ay nananatiling matarik at madulas. Ang bawat hakbang ay kailangang pag-isipan at ang bawat pagkakamali ay maaaring magdala sa kanila sa kapahamakan. Ngunit hindi iyon ang tunay na panganib. Mas mabigat ang pakiramdam ng kagubatan ngayon. Bulong ni Elio habang papalapit sila sa paanan ng bundok. Tama ka, sagot ni Luntian. Hindi lamang ito takot. Ito ay babala. Si Arcanis ay lumilipad na sa mababang taas, sapat upang hindi masyadong mapagod ang kanyang pakpak. Mas maingat ang kanyang galaw, tila sinusuri ang bawat sulok ng paligid. May mga galaw sa ilalim, sabi nito. Hindi lamang sa ibabaw. Napahinto si Elio. Ibig mong sabihin, nasa lupa na sila? O baka nasa ilalim pa? Tugon ni Arcanis. Pagdating nila sa gilid ng kagubatan, agad nilang naramdaman ang pagbabago. Ang mga puno ay tila mas tahimik, ang hangin ay mas mabigat, at ang lupa ay parang may lihim na tinatago. Nasaan ang pasukan? Tanong ni Elio. Dahan-dahang bumaba si Arcanis sa lupa. Hindi ito makikita ng mata,
sabi nito. Kailangan itong maramdaman. Lumapit si Luntian sa lupa at inilapat ang kanyang kamay. Pumikit siya at sa ilang sandali ay may banayad na liwanag na lumabas mula sa kanyang palad. May dumadaloy na enerhiya sa ilalim, sabi niya. Parang ugat na kumakalat sa buong kagubatan. Ang ugat ng daigdig, bulong ni Arcanis. Biglang gumalaw ang lupa. Bahagya lamang, ngunit sapat upang maramdaman. Napaatras si Elio. Ano yon? Hindi ito lindol, sabi ni Luntian. Ito ay tugon. Sa kanilang harapan, unti-unting bumuka ang lupa. Hindi sa marahas na paraan, kundi parang dahan-dahang hinahawi ang isang lihim. Lumitaw ang isang makitid na lagusan pababa sa kailaliman. Madilim, tahimik, at tila walang katapusan. Ito na iyon, sabi ni Arcanis. Tahimik na napalunok si Elio. Handa na ba tayo? Tanong niya. Hindi kailanman magiging sapat ang paghahanda para sa ganito, sagot ni Luntian. Ngunit wala tayong ibang landas. Huminga ng malalim si Elio at nagsimulang bumaba. Ang hangin sa loob ng lagusan ay malamig at mamasa-masa. Ang mga pader ay tila buhay, may mga ugat na gumagalaw ng bahagya parang humihinga. Sa bawat hakbang pababa, lalong lumalalim ang katahimikan. Walang ibon, walang hangin, tanging ang tunog ng kanilang mga hakbang. Parang may nakatingin, bulong ni Elio. Hindi ka nagkakamali, sagot ni Arcanis. Ito ay isang lugar na may sariling kamalayan. Habang papalalim sila, unti-unting lumawak ang lagusan hanggang sa maging isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. At sa gitna nito, isang napakalaking puno. Ngunit hindi ito tulad ng mga punong nasa ibabaw. Ang kanyang mga ugat ay nakalitaw, kumakalat sa buong silid, at ang kanyang katawan ay tila gawa sa matigas na lupa at bato. Walang dahon, walang sanga, tanging isang makapangyarihang presensya. Siya na iyon, mahina ngunit may paggalang na sabi ni Luntian. Si Darvak, dugtong ni Arcanis. Biglang gumalaw ang mga ugat. Dahan-dahan, ngunit may bigat. At mula sa gitna ng puno, may lumitaw na anyo, hindi ganap na tao, hindi ring ganap na puno. Isang nilalang na tila isinilang mula sa mismong lupa. Matagal na panahon, umalingaw-ngaw ang malalim na tinig. Mula nang may bumisita sa aking tahanan, napayuko si Luntian bilang paggalang. Tagapangalaga ng mga ugat, sabi niya. Kami ay humihingi ng iyong tulong. Tahimik na napatingin si Darvak sa kanila. Ang kanyang mga mata ay parang walang hanggan. Tila nakita na ang pag-usbong at pagbagsak ng maraming panahon. At bakit ko kayo tutulungan? Tanong nito. Lumapit si Elio. Hindi siya lumuhod. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng paggalang. Dahil may isang puwersang bumabalik, sabi niya, isang dilim na maaaring sirain ang balanse ng mundo. Tahimik si Darvak. Marami na akong narinig na ganitong kwento, tugon nito. Ngunit kakaunti ang tunay na nauunawaan ang kanilang sinasabi. Napatingin si Arcanis. Kung ganoon, sabi nito, makinig ka sa akin. Ako ay isang tagapangalaga at nakita ko mismo ang pagbabalik ni Morvath. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang anyo ni Darvak. Morvath, ulit nito, mas mabigat ang tinig. Oo,
sagot ni Arcanis. At naniniwala kaming ang kanyang lakas ay nagmumula sa pusod ng anino. Tahimik ang paligid. Ang mga ugat ay tila tumigil sa paggalaw. At nais ninyong hanapin ito, sabi ni Darvak. Oo, sagot ni Elio. At pigilan siya bago pa huli ang lahat. Dahan-dahang gumalaw ang mga ugat ni Darvak. Tila sinusuri ang kanilang mga puso. Ang pusod ng anino ay hindi lamang isang lugar, sabi nito. Ito ay isang sugat sa mundo. Napakunot ang noo ni Elio. At ang sugat, dugtong ni Darvak, ay hindi basta nilalapitan. Ito ay nagbabago sa sinumang lalapit. Tahimik ang tatlo. Ngunit hindi umatras si Elio. Kahit ganoon, sabi niya, kailangan naming subukan. Matagal na katahimikan ang sumunod, hanggang sa tuluyang nagsalita si Darvak. Kung ganoon, susubukin ko ang inyong layunin. Bahagyang gumalaw ang lupa, at ang mga ugat ay nagsimulang umangat. Paikot sa kanila. Parang bumubuo ng isang bilog. Kung ang inyong puso ay hindi sapat na matibay, sabi ni Darvak, dito pa lamang, matatapos na ang inyong paglalakbay. Napahigpit ang kamao ni Elio, at sa unang pagkakataon, nararamdaman niya ang bigat ng tunay na pagsubok. Hindi laban sa kalaban, kundi laban sa sarili. Unti-unting sumikip ang espasyo sa paligid ni Elio habang ang mga ugat ni Darvak ay bumalot sa kanila, tila isang buhay na pader na walang takasan. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay naging mas matigas, mas malamig, parang sila'y inilagay sa loob ng isang sinaunang hukuman. Tahimik si Luntian. Tahimik din si Arcanis. Alam nilang hindi ito isang laban na maaaring tulungan si Elio. Ito ay kanya lamang. Ang pusod ng anino ay hindi tinatahak ng lakas ng katawan. Sabi ni Darvak, ang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ito ay tinatahak ng lakas ng kalooban. Dahan-dahang nagdilim ang paligid. At sa isang iglap, nawala ang kuweba. Napadilat si Elio. Ngunit wala na siya sa ilalim ng lupa. Nasa gitna siya ng isang pamilyar na lugar. Ang kanyang lumang tahanan. Ang maliit na kubo kung saan siya lumaki. Ang hangin ay tahimik. Ang araw ay maliwanag. At ang paligid ay tila bumalik sa nakaraan. Hindi ito totoo, bulong niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, may narinig siyang tinig. Elio. Nanigas siya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang kanyang ina. Nakatayo sa pintuan ng kubo, nakangiti, tila walang bakas ng sakit o pagkawala. Hindi gumalaw si Elio. Hindi siya makahinga. Ikaw ba? Mahina niyang tanong. Bumalik ka na, sabi ng babae. Ang tinig ay puno ng lambing. Matagal kitang hinintay. Lumapit ito sa kanya. At sa bawat hakbang, tila nawawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Elio. Hindi mo na kailangang umalis muli, sabi nito. Manatili ka na lamang dito, ligtas. Napapikit si Elio. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong maniwala. Gustong yakapin ang sandaling iyon. Gustong manatili. Ngunit may isa pang tinig sa kanyang loob. Mahina. Ngunit matatag. Hindi ito ang totoo. Kung mananatili ako, sabi ni Elio, dahan-dahan. Ano ang mangyayari sa iba?
Nawala ang ngiti sa mukha ng kanyang ina. Hindi mo na kailangang isipin iyon, sagot nito. Hindi mo responsibilidad ang mundo. Ngunit alam kong hindi iyon totoo, tugon ni Elio. Unti-unti siyang umatras. At kahit gaano ko kagustong manatili, dagdag niya, hindi ko kayang talikuran ang mga taong umaasa sa akin. Biglang nagbago ang paligid. Ang kubo ay naglaho. Ang liwanag ay naging dilim. At ang anyo ng kanyang ina ay naglaho na parang usok. Muling napunta si Elio sa gitna ng walang anyo na espasyo. Ngunit hindi pa tapos. Sa harap niya, muling nabuo ang isang imahe. Ngayon naman, si Luntian at Arcanis. Ngunit sila ay sugatan. Mahina. At sa kanilang likuran, ang anino ni Morvath ay unti-unting lumalapit. Hindi mo kami kayang iligtas, sabi ng isang tinig na kahawig ng kay Luntian. Mahuhuli ka lamang, dagdag ng anyong kahawig ni Arcanis. Napahigpit ang kamao ni Elio. Hindi, sabi niya. Kung ipagpapatuloy mo ito, sabi ng tinig, mamamatay ka at mabibigo ka rin. Tahimik na napapikit si Elio. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Maaaring tama kayo, sabi niya. Tahimik ang paligid. Maaaring hindi ko kayo mailigtas, dugtong niya. Maaaring mabigo ako. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Ngunit hindi iyon dahilan upang hindi ko subukan. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga imahe ay naglaho. At sa isang iglap, bumalik si Elio sa ilalim ng lupa. Ang mga ugat ay unti-unting umatras at si Darvak ay muling nakatayo sa harap nila. Tahimik ang nilalang. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbago. Ang loob na hindi sumusuko, sabi nito, ay mas makapangyarihan kaysa sa takot. Napahinga ng malalim si Elio. Pumasa ka, dagdag ni Darvak. Lumapit si Luntian sa kanya, may bahagyang ngiti. Alam kong kakayanin mo. At si Arcanis ay tumango, puno ng paggalang. Ngayon, sabi ni Darvak, ibibigay ko sa inyo ang inyong hinahanap. Dahan-dahang gumalaw ang mga ugat. At mula sa lupa may umangat na isang anyo. Isang maliit na kristal na tila may umiikot na anino sa loob. Ito ang gabay ng ugat, sabi ni Darvak. Ihahatid kayo nito sa daan patungo sa pusod ng anino. Maingat na tinanggap ni Elio ang kristal. Sa sandaling hinawakan niya ito, may naramdaman siyang malamig na enerhiya, hindi masakit, ngunit mabigat. Mag-ingat kayo, babala ni Darvak. Ang daang tatahakin ninyo ay hindi lamang puno ng panganib, kundi ng katotohanang maaaring magbago sa inyong pagkatao. Tahimik ang tatlo. Ngunit malinaw ang kanilang pasya. Salamat, sabi ni Elio. Hindi sumagot si Darvak. Ngunit ang mga ugat ay muling gumalaw, parang nagbibigay daan palabas. At sa kanilang pag-alis, ang liwanag sa ilalim ng lupa ay unti-unting naglaho. Sa kanilang mga kamay ay may gabay. Sa kanilang mga puso ay may lakas. Ngunit sa unahan, naghihintay ang pinagmulan ng dilim. Tahimik ang pag-akyat ni Elio, Luntian at Arcanis
mula sa kailaliman ng ugat ng daigdig. Ang lagusang kanilang dinaanan ay tila mas maikli na ngayon, ngunit ang bigat sa kanilang dibdib ay mas lalong nadagdagan. Hindi na sila bumabalik bilang mga naghahanap ng sagot, kundi bilang mga haharap sa katotohanan. Paglabas nila sa ibabaw, sinalubong sila ng kagubatang hindi na nila gaanong makilala. Ang hangin ay mabigat at ang mga punong dati nagbibigay ng buhay ay tila nananahimik sa takot. Mas lumala, sabi ni Luntian, mahina ngunit malinaw. Tumango si Arcanis. Mas lumalakas siya. Hinawakan ni Elio ang kristal na ibinigay ni Darvak, ang gabay ng ugat. Sa sandaling iyon, bahagyang umilaw ang kristal at may manipis na sinag na lumabas mula rito, tumuturo sa isang direksyon. Doon, sabi ni Elio. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Tinahak nila ang direksyong itinuturo ng kristal. Dumaraan sa mga bahagi ng kagubatan na tila hindi pa nararating ng tao. Ang lupa ay mas madilim, ang mga halaman ay may kakaibang anyo, at ang liwanag ng araw ay halos hindi na makalusot. Habang sila'y nagpapatuloy, napansin ni Elio ang unti-unting pagbabago sa kapaligiran. Walang ibon, walang hayop, walang tunog ng buhay. Parang patay ang lugar na ito, bulong niya. Hindi patay, sagot ni Arcanis, kundi inaagaw. Sa kanilang paglalakad, narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na tila hindi na bahagi ng mundo. Ang lupa ay bitak-bitak. Ang mga puno ay tuyot at baluktot. At sa gitna, isang malawak na hukay, malalim, madilim. At mula rito ay umaakyat ang malamig na hangin na may dalang kakaibang enerhiya. Ang pusod ng anino, sabi ni Luntian, halos pabulong. Napahinto si Elio. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot na hindi niya may kakaila. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito basta panganib. Ito ay isang bagay na mas malalim. Parang ang mismong presensya ng lugar ay gustong itaboy siya. Hindi ito natural, sabi niya. Hindi talaga, sagot ni Arcanis. Ito ay isang sugat. Tahimik silang lumapit sa gilid ng hukay. At sa kanilang pagtingin pababa, nakita nila. Hindi lamang dilim, kundi galaw. Parang may umiikot sa kailaliman, isang puwersa ang hindi may paliwanag. At sa gitna ng galaw na iyon, may isang anyo. Unti-unting umaangat. Napaatras si Elio. Siya na ba iyon? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Arcanis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Oo, sabi nito sa wakas. Mula sa kailaliman, umangat ang isang anyong nababalot ng anino. Malaki. Hindi tiyak ang hugis, ngunit malinaw ang presensya. At ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa malamig na apoy. Matagal ko na kayong hinihintay. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Morvath. Nanlamig ang hangin. Ang lupa ay bahagyang umuga. At ikaw, dagdag nito, nakatuon ang tingin kay Arcanis, ang huling hadlang. Lumipad si Arcanis kahit hindi pa ganap ang kanyang lakas. Hindi kita hahayaang makalaya. Mariin itong sagot. Ngunit hindi iyon kinatakutan ni Morvath. Sa halip, tila natuwa pa ito. At ikaw naman, sabi nito, ibinaling ang tingin kay Elio. Ang taong naglakas loob makialam sa hindi niya nauunawaan.
Napahigpit ang hawak ni Elio sa kristal. Kung hindi ako kikilos, sagot niya, wala nang matitira. Isang matapang na sagot, tugon ni Morvath. Ngunit ang tapang ko ay madaling masira. Biglang kumilos ang dilim. Mula sa hukay, umangat ang mga aninong nilalang. Mas marami, mas buo, at mas mapanganib kaysa sa mga nauna nilang nakita. Napaatras si Luntian. Hindi lang siya, may hukbo siya. Manatili ka sa likod ko, sabi ni Elio. Ngunit hindi umatras si Luntian. Hindi na ito laban mo lamang, sagot nito. Sa isang iglap, sumugod ang mga anino. At nagsimula ang unang tunay na sagupaan. Lumipad si Arcanis, humaharap sa mga nilalang sa himpapawid. Ang kanyang mga pakpak ay naglalabas ng liwanag na sumasalubong sa dilim. Si Luntian naman ay naglabas ng enerhiya mula sa kanyang mga kamay, pinipigilan ang paglapit ng ilan. At si Elio, sa gitna ng lahat, ay humawak sa kristal. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang puwersa mula rito. Isang lakas na hindi kanya. Ngunit handang sumunod sa kanya. Hindi ito magtatapos dito, sabi niya. At habang ang liwanag at dilim ay nagbanggaan, ang kapalaran ng kanilang mundo ay nagsimulang umikot sa isang sandali. Isang sandaling magtatakda. Kung alin ang mananaig, wakas.